pong basis ng pinafile natin ngayon, sir? So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yan po. Sir, ano yung mga particularly na sinabi nila na binanggit ninyo, sir, sa complaint ninyo? Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano, na lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Sir, Yun po yun. Inconsistent pa, sir? Glaring inconsistency sa mga sinasabi? Yung sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks ay mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks ay mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Senator, Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi nyo na alukan din na mga kasama nila? At least 5. Doon sa 18, sir? No. Mga dati nilang mga kasamahan. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retirado na rin po? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18 people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay? Kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, yung mga sinasabi niyong bumibigay, paano po nakadating sa inyo yung information? Lumapit po ba sa camp ninyo mismo or may nasabi po sa inyo? Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta't mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi recently lang nagpunta sila sa NBI to testify. They are legit daw. Ha? Kasi nung last week, nung nakaraan, pag 18 Marines, nagpunta po sa NBI. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila na affidavit? No sir, but they appeared In the NBI, sir? They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba in-interview sila individually. So nakita nyo na yung pinirmahan nila doon? Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Yun Sir, po how yun. do you respond po dun sa mga allegations na ito daw po ay legal or harassment, legal bullying daw sa mga whistleblowers? Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di dapat wala silang ipinangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Di ba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Dapat wini-welcome nila.